I'm JM De La Cueva, mechanical engineer by profession. Before I started WCA Travel, I was an employee for almost 12 years. Pinractice natin yung pagiging engineer natin. Kaya lang, doon pa lang naghahanap na talaga ako ng opportunity para, syempre, yumaman, di ba? And then of course, noon pa lang mahilig na talaga ako mag-travel. And then, nung nag-join ako sa WCA Travel, mahihiyain po ako, wala po akong malaking impluwensya, wala akong masyadong kakilala, pero nung nag-start ako kay WCA Travel na na-develop yun. Tapos ngayon po, I have my big team. So all across the globe, meron tayong team. And then of course, and not just personality development, of course, financially nakatulong din ang WCA Travel sa akin. And the most important thing na benefit ko kay WCA Travel is yung time freedom ko. Kasi I have my own family, lahat ng first time ng mga anak ko, present ako, na hindi na ibibigay talaga sa lahat ng mga magulang. But because of WCA Travel, naibigay sa akin yung opportunity na to. Yun ang hinding-hinding mababayaran ng pera through WCA Travel. Hello everyone, I am Shoni Perez. I am here. Ay, hindi pala ako kasali doon. Sorry. Hindi pala ako kasali sa testimony. Yung pala yun? Kala ko kung ano naman. Akala ko talaga meron din. Akala ko kung bakit may pa-message pa, may pa-PM. And anyway, abangan po natin ang video testimony ni Michelle. Yes. Ayan. So, hello everyone. Good morning. Ayan. So, kamusta po kayong lahat? Kamusta po ang ating mga affiliates all across the globe? Ayan. Pwede naman po magsalita. Ayan. Mag-hi naman po tayo. Mag-link po tayo ng sabay-sabay. Hello po. Hello. I am Shoni Good Perez. morning. Hi, hello po. Hello. Good evening. Good mornings, everyone. Nagkagulo. Sabay-sabay talaga. Galing. Galing talaga. Sabay-sabay ulit na good mornings. 1, 2, 3, go. Good morning. Mornings. Ayan. Muntik nang magkasabay-sabay. Ayan. Thank you for being teachable. Sa umpisa pa lang ng training natin, no? We will be having our very nice and informative training for tonight. So I guarantee you all na sulit yung pag-attend nyo ng training natin. So ako din, excited po ako sa training natin tonight. But before we officially start, siguro can we ask Ma'am Cynthia, please? Ayan. You know the drill. You know the drill. Nandiyan ka po, Ma'am Cynthia. Ayan, baka busy si Ma'am Cynthia. Or baka may ibang gustong volunteer. Ayan. Ay, walang boses. Okay po. Ayan. Volunturo po. Can I ask a volunteer for our opening prayer? Mukhang sige na, Miss Shoni, please do the honor. Ako talaga. Okay. Sige. Everyone, let us all bow down our heads and feel the presence of the Lord. We will start this training with a prayer. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, maraming salamat po for this day, for waking us up. Every gising is a blessing for us po. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito. It's Friday once again. Binigyan po ulit ninyo kami ng pagkakataon na magkasama-sama para po mas matutunan namin ang negosyong ito. Maraming salamat po sa ibinigay niyo pong lakas at good health sa aming speaker ngayon, kay Miss Roxanne. Bless mo po siya, bigyan mo po ng napakaraming wisdom para po maituro niya sa amin lahat ng mga knowledge niya about this digital marketing kasi kailangan po ito ng lahat ng affiliate. Maraming salamat po, Lord, sa pagbibigay sa amin ng ganitong klasing pamilya, ng ganitong klasing negosyo. Maraming salamat din po sa paggabay sa aming lahat. Kung may mga pagkukulang po kami, patawarin niyo po kami, Lord. Sana po araw-araw bigyan niyo po
kami at ang buong pamilya ng WCA Travel ng good health, ng lakas ng loob, ng courage na maipagpatuloy po namin ang negosyong ito na ipinagkaloob niyo sa amin. Lahat pong ito ay hinihiling namin sa inyo. In Jesus' name, Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you so much, Miss Shoni. A virtual heart for Miss Shoni. Alright, so let us, ano po muna, as our tradition, please open your camera. If possible po, let us have our photo opportunity. Gusto ko makita yung mga magaganda. Ang ganda ng ngiti ni Miss Mayin. Ayan. Ayan. Alright. So, na-miss ko si Miss MJ. Ayan. Pwede bang magpa-picture po kahit po hindi pa naligo? Ayan. Sige lang. Okay, virtual heart po. Virtual heart, we have lots of shots po. Okay, 1, 2, 3, smile. Smile po tayo. Next po, next. Ayan. 1, 2, 3, smile. Miss Sheila, smile ka. Miss Fels. 1, 2, 3, smile. Miss Darling, smile ka. Ayan. Tita Perry, smile. Sana all may katabing best friend. Ayan po, smile po, virtual heart sa mga data natin na hindi naka-open ang camera. Ayan. Smile din po kayo kahit nakapatay po yung camera. Thank you so much. Thank you so much. And so, first of all, kindly mute all. Yeah, all muna po tayo. Ayan, all participants. And yun, so first and foremost, I would like to introduce myself para po sa mga affiliates po natin, lalo-lalo na po sa mga bago, no, na hindi pa po nakakakilala po sa akin. I am JM De La Cueva. I'm a mechanical engineer by profession. Currently doing WCA travel full-time. So I'm living here and nakastay lang po ako dito sa aming bahay sa Palawan, Laguna. And full-time po natin ginagawa yung WCA travel. And ayan, so I will be your host in behalf or our core leaders ng Jubilant Calamba, Miss Shoni, Miss Jex, Sir Jay, Ma'am Claire, and also Sir Arvin, and the rest of the leaders po ng Jubilant Calamba. Welcome po sa inyong lahat. And of course, not the Jubilant Calamba, welcome din po sa mga affiliates po natin from our mga kapatid na teams. Ayan, nandyan po ang nakita ko, ang Fantastic, nakita ko po ang WG International, may nakita pa akong hot team. Ayan, kung meron pa akong na-miss, ayan, sorry, Team Blessed. We Unite, of course, We Unite. Meron po tayong mga friends, affiliates, co-affiliates from the We Unite. And lahat na po ng teams, no? Kung meron man One Mindanao po dito, ayan, hello po sa inyo. Yung mga taga-Dreamers, ayan, so, balita ko, nag-cancel daw po sila ng training just to attend this training. So, welcome po sa Jubilant Calamba Affiliates Training. Ayan. So medyo ano lang, review lang tayo ng konti. Alam ko excited na kayong mag-learn tonight. Ayan. Ano bang training natin last week? Meron ba? Ayan. Sige nga po. Sino po bang nag-training last week? Last Jubilant Calamba Affiliates training, meron ba? Ayan. Wala yatang nag-chat-chat. Wala yatang training last week, no? Ayun. Yes. Sir Alden. First honor si Sir Alden. Ayan. 40. Booking 40. So nag-ano tayo? Ayan. Nag-recap tayo kasi nagkaroon tayo ng TIEZA and a visa assistance training. And from our Connect team, ayan. Siyempre, hosted by our management team. And then syempre, para dire-diretso ma-polish yung mga natutunan natin, no. Ayan, nag-repeat tayo kagad at that night. So re-echo tayo. Ayan. So this time, we will have our digital marketing training. So iba po ito dun sa mga natin na digital marketing training. So I will introduce our speaker for tonight. So konting background lang po, no, about this training kasi
medyo matagal na po naming medyo matagal na po naming pinaplano po ng mga core leaders itong digital marketing training na live. And at medyo hectic po ang schedules ng ating mga digital marketing trainers sa team, no. And for all you know, yung mga trainers naman po natin is free, no. Wala pong bayad yung pagte-train po nila sa atin, but they are willing to help, and they are willing to share their knowledge to all of us. Ayan. And sometimes, and I think, no, this training, it cost a big amount if you attend outside the training, no. Dito kay WCA Travel, we are so blessed because we have leaders like one of our speakers na unselfishly nagsishare ng knowledge dito sa WCA. And then that is the culture naman ng ating business, na yan, we help people, so we change lives. So yun din po. So without further ado, ayan, let me introduce our speaker for tonight. Ready na po siya, and balita ko ayaw niya po talaga ng nalilate. So dapat makapag-start na tayo. And take note po, no, have your pen and paper, and if you have your smartphone, mobile phone, so meron po tayong mga activities during our training. Kaya interactive po talaga tong training natin tonight. So without further ado, again, let me introduce to you. She is a graduate of Bachelor of Science, Bachelor in Broadcast Communication, and she's currently working as an English teacher for the Board of Education in Japan, doing WCA travel part-time but with overwhelming enthusiasm. Ayan, and napaka-unselfish na leader, no? And thank you in advance, ayan, for taking this opportunity to share your knowledge to all of us. So let us all welcome. Bigyan po natin ng round of a virtual heart, Miss Roxanne Merillo. Good morning, everyone. Thank you very much po, Sir JM. Napaka-warm na introduction. Feeling ko tuloy VIP po ako tonight. Ayun, ipapakilala ko lamang po ang sarili ko again. My name is Roxanne Merillo, and yes, dito po ako based sa Japan. Graduate of Broadcast Communication dyan sa atin sa Pilipinas. If you know Miss Miara, she's my schoolmate. And ayun po, nagtatrabaho po ako dito as an English teacher ngayon under the Board of Education. So simulan na po natin. Natawa ako dun sa hindi ko daw po gusto yung late. Medyo true po yun. So ayan, welcome po sa ating digital marketing training for tonight. Let me share my screen. Alright. So Master, before we forget, kung i-record po natin, ay i-record po natin. Because I'm not going to send the, yes. Thank you po. Okay, simulan na po natin. So this is our digital marketing training for tonight, October 13, 2023. Previously, October 6 siya. So yun po, ako po ay nagbibigay din ng training sa iba outside WCA Travel about digital marketing. So isa lamang po ang pakiusap ko sa ating lahat tonight. Alam ko po marami din po dito ang medyo advanced na when it comes to technology. But before we start, let's empty our cups. Siguro naman pwede tayong mag-reset muna. And kailangan kasi mag-meet halfway tayo yung marurunong na at yung mga syempre kailangan maka-adapt. So ayun, empty our cups and sabay-sabay po ulit tayong matuto. So let's start. So dito po, ito ang contents na pag-uusapan natin for tonight. First, the social media marketing. Ano ba to? And then, we have the social media platforms for marketing. Iba-iba ang platforms na ginagamit natin. Hindi lang social media, hindi lang yan Facebook. And then, different ad formats for social media advertising. Sa pag-advertise po, iba-iba rin ang format na ginagamit natin. And of course, number 4, AI-generated tool to use for advertising. Kung medyo hindi pa po tayo gumagamit ng AI, medyo nahuhuli po tayo siguro sa uso. So, simulan po natin sa ating first content, which is the social media marketing.
So dito, what is social media marketing? It is a powerful way for businesses of all sizes to reach prospects and customers through the use of social media. It is one of the most effective free channels for marketing your business today. Kung mapapansin po natin ngayon, karamihan po ng businesses ay through online na. May nakikita pa po ba tayong namimigay ng flyers? Thumbs up nga po kung meron pa. Baka sakali. Sa ibang bansa, baka kasi uso pa yung namimigay ng flyers. Wala nag-thumbs up, ibig sabihin wala na tayong na-encounter? Or hindi ko lang nakikita yung thumbs up. So, sa ngayon po, sa panahon ngayon, bihira na yung namimigay ng mga flyers. Meron pa rin siguro, kasi dito po, na-encounter namin sa Japan, yung mga flyers nilalagay nila sa tissue. So, in the same way, pinamimigay nila, so kukunin ng mga tao kapag gusto nila yung tissue, yung lotion tissue. Pero sa likod nun nakasulat yung ine-endorse nila. So, but it's very rare nowadays kasi ngayon po, online na natin ine-endorse or pinopromote ang ating businesses. So, unlike the traditional way, this doesn't require you to provide physical resources and it would help you reach your potential audience in a click. So, napakadali nating ma-reach ang ating potential audience. Basta i-post lang natin something, ayan na, makikita na po ng lahat. Hindi gaya noong kapag traditional way, minsan ini-ignore tayo, di ba? Tatanggapin man yung flyers mo, makikita mo sa kabilang kanto, itinapon nila doon yung papel mo. Nakakasakit ng damdamin, di ba? So dito po, social media platforms. There is a lot of social media platforms that can be used to promote your business. It is necessary to identify the platform's unique features, target demographics, and the best practices for utilizing each. So ano ba tong sinasabing features na to? So di ba po sa Facebook for example, dahil yan ang pinaka-common, meron tayong ibang-ibang parts na nakikita. Meron dong profile, may memories, merong reels, di ba? So yun ang tinatawag nating features. So pwede natin gamitin every part of it para mag-endorse or mag-promote ng ating negosyo. Target demographics, kailangan alam natin ang target demographics natin para malaman natin anong social media platform na gagamitin natin. Ang tina-target ba natin is mga kabataan, mga millennials ba, mga retirado ba, kasi yung medyo may pera, or mga young professionals ba? So kailangan alam natin yan. Hindi kasi pwedeng wide range eh. Kailangan pag alam mo kung ano yung demographics ng gusto mong i-target, malalaman mo kung ano yung best platform na gagamitin mo. And the best practices para magamit mo to. Anong klaseng ads ba ang gagawin mo? Mamaya po pag-aaralan din natin yan. May nakasulat siyang 2 dito kasi madidiscuss ko po siya mamaya sa number 2. Ngayon, next is the social media marketing pa rin. So how to set objectives? So kapag nagmamarket tayo ng ating negosyo, ano ba ang dapat nating isaalang-alang? So lahat po ng mga negosyante dito, siguro nakita nyo na po itong katagang ito. So let's be smart. Unang-una, let's be specific. Specific saan? Specific tayo dapat sa kung sino ang gusto nating marketan. Hindi pwedeng, ay lahat gusto ko marketan. Hindi pwede yun. Kasi, kung ang gusto mong bumili ng ticket mo is yung mga, for example, mga senior citizens, di ba? Gagamitan mo ba sila ng jargon? Gagamitan mo ba sila ng HHWW na acronyms? Or BRB na acronyms, hindi nila maiintindihan yon. So, kailangan you have to be specific. Sino ang gusto mong i-target? You have to be specific. Ano ang gusto mong ibenta? Kasi naiintindihan naman po natin lahat tayo gusto kumita. Pero hindi pwedeng sa page mo, nandoon na lahat ng negosyo mo. Nagbebenta ka ng tickets, nagbebenta ka ng damit, nagbebenta ka ng vitamins. So, maguguluhan yung mga tumitingin dun sa page mo. So, you have to be specific. And of course, it has to be measurable. Pag sinabi nating measurable, ano bang sinusukat natin dito? It has to be measurable in a sense na dapat sukat mo yung range ng itatarget mong tao, yung range na kaya mong panindigan. Halimbawa, post ka ng post. Like in my case, dati po kasi yung pinsan ko is, siya rin yung nag-a-assist sa akin sa page. I mean, siya yung binabatuhan ko, ito, i-assist mo yung client. Pero nagkaroon na rin siya ng full-time job. In short, dumating kami sa point na wala nang sumasagot, wala nagre-reply sa mga inquiries sa page namin. It's not measurable kasi nag-e-expect ka ng malaki or bulto
na mga customers, pero hindi mo kaya na sumagot sa kanila isa-isa. Hindi mo kayang bigyan ng oras na sagutin yung inquiries nila. So pag sinagot mo nila after a day or two, isang araw nga lang na tumagal wala na, iiwanan ka na ng potential client mo. So it has to be measurable in all terms. Measurable na kaya mo silang sagutin, measurable when it comes to time, measurable when it comes to money. Hindi advisable na nagtatapal tayo ng ticket, or hindi advisable na bayaran natin. But sometimes, especially kapag bigger business na tayo, kapag rehistrado na tayo sa DTI or SEC, so minsan, nangyayari yon, meron tayong mga terms na, sige, 1 month to pay. 'Di ba? But of course, it's a different story po. Ang point lang natin dito is, make it measurable. Yung kaya nating panindigan lang. Next is make it achievable. Of course, if it's measurable, achievable siya. Kaya mo siyang i-achieve. Kaya mo mag-book ng bulto-bulto kasi na-measure mo ay kaya ko to. This is within my range. Pero kung 2 o 3 trabaho mo, and then you would expect na mag-reply isa-isa sa lahat ng mga kliyente at sa lahat ng inquiries, that's very impossible. Baka yung isasagot mo sa isang kliyente mo, dapat sa isang kliyente mo pala isasagot. Di ba? Magmi-mix siya, which would end to lesser credibility on your part. So parang, ang gulo kausap nito, ayoko na magpabook dito. Diba? Next is, let's make it relevant. So gaya nga po ng sabi ko kanina, if you're going to set objectives in marketing your business, make it relevant naman. Nag-e-endorso ka ng flights or hotel accommodations, pero yung sumunod mong post after your poster, nakita nila doon online selling. Nagbebenta ka ng damit. Wala naman pong masama doon kung talagang additional income, but of course, we need to show the clients na eto, firm ang negosyo ko. Relevant yung pinopost ko. Kasi once na nakita nila na parang bara-bara yung pinopost mo, iisipin nila na, madami itong pinapasok na negosyo, baka scammer ito. That's one of the possibilities. And of course, time-bound. Time-bound in a sense na kaya nating, this is related to measurable, kaya nating sumagot at mag-reply. Although meron tayong mga auto-reply, pero make sure na we can attend to their needs as fast as we can. Kasi time ang kalaban natin dito, di ba? Kung mapapansin niyo po, nagpapalit ang presyo ng tickets, sometimes within 24 hours nagpapalit yan. Yung lagi hinahabol natin, di ba? Tapos ang ngangaragin natin si admin. So, dapat time-bound din. We should set the time for ourselves and at the same time for the clients if ever magtanong sila ng maraming katanungan. It is important to keep in mind that our social media goals are aligned with our overall business objectives. I will discuss this further doon sa next slide po. So dito po, ito yung tinatawag nating target audience and client persona. Firstly, identify the target audience and create buyer or client personas. As much as we want to reach wider audience, it is not a good idea to be vague. So kung gusto niyo po, for example, lalo na kung ang wino-workout natin is yung other side of the business, sino ba ang tinatarget natin na ma-share ng business na ito? Minsan kasi wide range gusto natin madami agad, pero hindi natin sila makukuha agad-agad, lahat-lahat yan. Kasi wala sa focus yung gusto mong i-share. So hindi naman lahat yan maniniwala, di ba nga karamihan po kamag-anak pa natin yung hindi naniniwala sa atin. Now we have to set our target audience. Okay, so this year ang tatargetin ko is mga young professionals. Lalo na yung mga naging classmates ko noon. For example, na young professionals now. So sila ang tatargetin ko. Lahat ng ima-market ko, lahat ng i-advertise ko is related dito sa age range na ito. Or for example, okay, magsiset ako for the first quarter of this year, mga senior citizens ang tatargetin ko. Yung mga retirado, 'di ba? Kasi nakakuha sila ng ng pension or ng pera. So you have to make your advertisements or your marketing strategy na makaka-relate sila. Example, lagyan mo ng poster ni Guy and Peep, 'di ba? So example lang po 'yon. Yung somehow na makaka-relate sila. Kasi kung lalagyan mo sila ng mga millennial na artista, hindi naman lahat ay nanonood ng TV. Hindi naman lahat ay nagbabrowse ng social media ng ganon kalalim, di ba? Maaaring limitado ang kilala nila sa mga ine-advertise mo. And the approach also, it would be different.
Also, it is significant to understand audience demographics, interests, and behaviors for crafting effective social media strategies. Ito po ay nagagamit natin. Sino po dito ang mga nagfe-Facebook ads na? Sa pagfe-Facebook ads po, magagamit natin ito. Kasi doon siniset natin ang demographics, the age range ng gusto nating makakita ng sponsored post natin. Siniset natin yung interest nila. Usually nilalagay natin online business, travel, booking. So, hindi pwedeng basta tayo magpo-post ng sponsored post nang wala tayong siniset na limitations. Bakit? Hindi ko po alam kung may nakaranas na sa inyo na mag-Facebook ads and hindi kayo nag-set ng limitations and then na-realize nyo, lahat ng nagme-message sa inyo mga foreigners. Di ba? Eh, ang ine-endorse nyo pala is OTEOP. So, paano mo sila i-invite sa Zoom meeting? Eh, hindi naman sila Filipino citizens. So if you're endorsing something, you have to be significant. So sa mga hindi pa po nakakapag-Facebook ads or hindi pa nakakaranas, ito po ay sineset doon. Kapag naggawa ka ng advertisement or nag-post ka ng poster or video, pwede mong iset doon, sino lang ba ang makakakita ng ads ko? Mga ilang taon ba? Saang bansa ba yung mga makakakita ng post ko? Lalo na yung mga nakikita nyo pag nag-browse kayo sa Facebook, may nakikita kayo sponsored. Ibig sabihin, namuhunan yung nag-post para po makita ninyo yon. And isa kayo sa sinet niya, sa demographics niya. So ano pa ba ang additional dito? Content creation and community engagement. This is very important po para sa ating lahat. Social media marketers like us should always remember the basics of creating compelling social media content. Creating engaging text, visuals, and videos, maintain brand consistency, and utilize storytelling techniques. Gusto ko po mag-focus dito sa consistency and storytelling techniques. So also interact with your audience. So mamaya tong part na to. Gusto ko muna dun sa brand consistency and storytelling techniques. Tayo po, WCH Travel, we are very proud and we are claiming that we are a global and a world-class business. No offense, men. I have nothing against doon po sa mga nagre-reels, lalo na kung namo-monetize, di ba? But if we are endorsing a world-class business, nagpo-post tayo, napaka-elite tignan ng mga advertisement natin, yung poster, yung videos. But then, kapag yung client mo visit yung personal profile mo, makikita yung reels mo. You're doing some drama, acting, kumakanta. I have nothing against it. Pero, pinasok na po natin itong negosyo na to. Balikan po natin yung why natin. Bakit ba tayo nagnegosyo? Bakit ba tayo nag-WCA Travel? Bakit ba tayo nag-business ng travel and tours? We need to have a vision. Hindi lang natatapos na, para mag-book. Para mag-book sa sarili ko, para makapag-book ng ibang tao. No, this is a business. You have to look forward. Ano ba ang sunod ko after ko makapag-book ng ganito kadaming tao? Your next goal should be higher. So you have to go for a world-class business. If it's a world-class business at yung mga kliyente mo, nakikita kang gumigiling sa reels mo, nagdadrama sa reels mo, like what I said, I have nothing against it, pero syempre, kung nag-i-endorso ka ng isang world-class business, and at the same time, you're degrading yourself, you're downgrading yourself with what you're doing on social media just because you're sad for today, I don't think it's a good idea. Kaakibat po ng pagsisimula natin ng travel and tours business, kaakibat nito, kailangan i-level up na rin natin yung kredibilidad natin. Kailangan i-level up na rin natin yung pag-portray natin sa sarili natin, pag-portray natin sa ibang tao. Kasi kung ako, personally, nakakita ako, ay ang ganda ng mga advertisements niya, ang galing gumawa ng posters, I think professional ang nag-edit. Then I'm browsing. Ako kasi mausisa, maurirat din po ako. So I'll check, sino may-ari ng business na to? And then when I check, ano ginagawa niya? Umiiyak siya sa reels niya. Nagdadrama, nagdadab smash. Diba? So I would think like, parang ayoko mag-book dito. Ako lang naman po yun. Ewan ko sa inyo, maybe you have the same idea. Pero yun nga, if you are showing the world that I have a global and world-class business, kailangan i-level up din natin yung sarili natin. World-class din ako, di ba? We cannot say na, ganyan na kasi ako eh. No. We all change. We all improve. And we always need to change for the better.
Kailangan may vision tayo. Negosyo po ito, hindi lang to hobby. Siguro hobby para sa iba. Pero dun sa iba na nag-goal na gawin itong negosyo, pang matagalan, 'di ba? We also have to show our potential clients na I am credible enough. Katiwa-tiwala ako na pagkatiwalaan mo sa negosyong ito. Alright? So, kailangan yung content na ginagawa natin is very parallel sa kung ano ini-endorso natin. World class, and then you're making hula hoop and umiiyak ka sa reels mo. So, come to think of it, let's try to change it. Wala pong masama doon, especially kung ang habol natin is monetization. Pero, let's try to change yung content din, di ba? Pwede tayo mag-reels, pwede pa rin tayong kumita. But make sure na medyo i-align natin siya doon sa global and world-class business na ginagawa po natin. Hindi lang po ito para sa WCA para rin po ito sa ating sarili. Kasi they will look up to you. Ay, ibang-iba na siya. Kaklase ko yan dati. Pero ang galing-galing niya na negosyante na siya ngayon. Diba? Let us prove to them that we can do better. And also, interact with your audience, respond to comments and messages, and build relationships. Isa pa po ito na dapat nating maalala. Sa ating pong Facebook page, sa ating travel and tours page, kapag po may nag-i-inquire like how, interested, or how, do not ever reply PM sent. Or do not ever reply check your inbox. Huwag pong ganon. Kasi personally ako pag nakita kayo, hindi ko nabubuksan. Ano to, scam to, or networking to, or bebentahan ako nito. So, make sure to be polite and diligent sa ating reply. Pag may nag-comment, lagay natin, thank you very much for your message. Kindly check your inbox for further details. Or kung gusto mo Tagalogin, wala namang problema. Pero wag namang PM send. And wag din naman pong check your inbox, di ba? Kasi, hindi po siya mukhang senaryo ng negosyo. So, kailangan iangat din natin, kailangan maging professional din tayo sa ating mga replies. And gaya ng sabi ko po kanina, make sure to reply on time. Alright, so what's next after this? Ang sunod po is influencer marketing. This plays a big role in social media campaigns. Learn how to identify relevant influencers, establish partnerships, and measure the effectiveness of influencer collaborators. So, nandun na tayo, di ba? Personal post, personal advertising. Level up ulit tayo. So, influencer marketing, ito po yung tinatawag nating nakikipag-collab ka. Kung noong unang panahon, kani-kanina, nagbabayad tayo ng mga nag-e-endorso ng negosyo, this time, hindi na kailangan yun. This time, collab na lang. For example, ako, may negosyo ako. Yung isa kong kaibigan, may negosyo din siya. Example, ang negosyo niya is mga bus tours. No, ihiwalay natin sa travel and tours, for example. Kunyari, meron siyang bar. Nagmamayari siya ng elite bar somewhere in Europe. So, dahil ako may travel and tours business, I can endorse his business or her business. And at the same time, i-endorse mo yung business ko. This is really a nice event in Europe, but you can also trust ABC Travel and Tours. Diba? That is what we call influencer marketing. But let us be very careful po na yung ating iko-collab na tao is katiwa-tiwala at hindi scammer. At hindi kayo sabay na magsasayaw sa reels. Yeah. So, kailangan same level kayo, same goal kayo, same vision kayo ng iyong iko-collab na tao or business person. And social media strategy and planning. So after ng collaboration, what's next? Ito pong planning and media strategy, it would work either collaboration or by personal use. In order to maintain consistency, develop a social media strategy and create a content calendar. So ito po ay na-training na namin noon sa JC Intensity. So hindi ko alam kung related po ang iba. It is very important to do planning, scheduling, and consistent execution for your successful social media marketing. Ano ba to, Miss Roxanne, na sinasabi mo? Strategy and planning. Example po, meron kang kalendaryo. Every Monday, magpo-post ako ng video. Motivational video, pero related sa travel. Every Tuesday, magpo-post ako ng picture ko. Picture ko na nag-travel. Every Wednesday, magpo-post ako ng, for example, poll.
poll or ng botohan, di ba? Which is better, Italy or France, di ba? May poll kasi sa sa FB. I think sa page meron pa rin. Gumagana pa rin po sa akin. So, every Thursday, ang ipopost ko naman is mga sales, promo sales, domestic. And every Friday, ipopost ko is promo sales or flight promos, international. So, you have to be consistent. Every Monday, ganun ang ipopost mo. Every Tuesday, ganun ang ipopost mo. Same, you have to follow your calendar. Matrabaho po siya, oo. Matrabaho talaga. Pero ito po ay medyo level up na pag talagang pinaninindigan mo na yung pagmamarket ng iyong negosyo. So, this is very important kasi most of your clients, hindi man niya nagre-react, pero minomonitor ka po niyan. Tinitingnan nila, consistent ba ito mag-post or ngayong October lang. So, you have to make a calendar. And after you make a calendar, hindi doon natatapos. Kailangan mong i-execute. So sa Facebook po and Instagram, I think most of social media platforms, meron po doon calendar na nakaset. So pwede ka nang gumawa ng post, i-schedule mo lang siya. Itong post na to for next week. Hindi naman necessary na araw-araw ka magpo-post eh. Example, upuan mo siya tonight. Ito nakaschedule to for October 25. Itong video nakaschedule ng October 26. Pwede mo na siyang schedule ahead of time. So para lang makita nila yung consistency and marami na diyang mga abanger. So ano kaya yung sunod na video na ipopost niya? Ano kaya yung sunod niya na personal travels? Saan kaya siya pumunta sunod? Diba? So this is important and you can use Google Calendar if you're familiar and Notion AI. Notion AI is medyo complicated po siya pero you can try browsing. Ito po you can use for free and you can also use na may bayad. So browse lang po, explore lang. Pero simplest, pinakasimple po is Google Calendar to use. Lagay mo lang Monday, tas date. And then ano ipopost mo? Anong content? And make sure to make your own poster for that. So yon, gaya nga po na sabi ko matrabaho, but this is part of marketing also. Next is punta na tayo sa number 2, social media platform for marketing. Platform na tinatawag, ano ba yung iba't ibang means ng social media. So una, we have the Facebook, ang ating very famous Facebook. It remains popular in many countries, including the top 5, India, United States, Indonesia, Brazil, and of course, the Philippines. This was 2020 to 2021. Feeling ko this year, Pilipinas na ang pinakamataas. So, eto po, until now, I think karamihan ng affiliates, ito ang ginagamit. Facebook. This is the easiest. And next is the Instagram. So it has a broad user base worldwide and is particularly popular among younger demographics. Nabanggit na naman ang salitang demographics. So ang Instagram po, karamihan ng gumagamit niyan ay mga young generation. Hindi na sila nagfe-Facebook. May I have different communities din po and I'm checking. Sige, magpo-post ako ng event. Walang pumapansin sa Facebook. Sabi ko, hindi naman lang nire-reactan yung post ko na bago. And then they told me, hindi na kami gumagamit niyan. Ang boring daw kasi. Ako naman, hindi ako maka-insta kasi hindi naman ako nagpo-post ng pictures. I work under the government, hindi po ako basta makapag-post ng picture kasi baka ikatanggal ko pa sa trabaho yon ano. And then, excuse me, next is WeChat. So it is widely used. It is a widely used social media and messaging platform in China. Sa China po, I think banned ang Facebook. So karamihan doon WeChat ang ginagamit. And also in Indonesia, I think famous din to. It offers a range of features beyond social networking, more than post kasi meron silang messaging, e-commerce, and payments. So sa mga nagwi-WeChat, I think may nagtanong na affiliate dati about WeChat, yung parang electronic payment. So, depende pa rin po siya sa ka-tie up na bank. So, dito po, pinapakita lang po natin na isa ito sa social media platforms na pwede natin gamitin. Ano pa ang mga social media platforms? We have VKontact. Sa mga hindi po familiar, this is related sa, para siyang kamukha ng Facebook, pero hindi siya Facebook. And it is popular social networking platform in Russia and other Russian-speaking countries. So, sa mga affiliates po, kung may affiliates man tayo sa Russia, you can use this.
And kung meron tayong tina-target na kliyente sa Russia, you can use this. Pero I don't think it's user-friendly for us kasi naka-Russian language po siya. Kung marunong kayo magsalita ng lengguwahe nila, no worries. And then, Line. So it is a messaging app. Famous siya dito sa Japan, Taiwan, Thailand, and some other Asian countries. Dati po ang line messaging lang eh. Ngayon kasi pwede ka na rin mag-post. May stories, meron na ring Zoom na tinatawag or yung pinaka-profile, pwede ka daw mag-post. But this is much safer than Facebook kasi hindi sila basta nagdi-disclose ng personal information mo. And then we also have the WhatsApp. It is particularly prevalent in countries like Brazil, India, Mexico, and many African nations. Isa lang po ang paalala ko about sa WhatsApp. Ang WhatsApp po, you can use a business account. Paano mo malalaman kung ang WhatsApp ay naka-business account? Kapag po may check, may blue check. Sa mga WhatsApp user po, check nyo po. Yung mga ka-chat nyo ba, may blue check ba siya? It means it's legit na business account. And isa lang po, isang bagay pa po na gusto kong pag-ingatan natin sa WhatsApp. Ang WhatsApp po kasi is napakarami ng scammers. Mostly they're from African countries. I have nothing against Africans. Marami akong kaibigang Afrikano pero karamihan po ng scammers ay nanggagaling doon. So ngayon, kapag may nagchat-chat po sa inyo, be very keen din. Medyo maging observant din tayo. Kapag nag-start na silang manghingi, of course, block nyo na po. And then, meron pa tayo, I think may dalawa pa to eh. KakaoTalk, this is for people in Korea. Widely popular in South Korea and other Asian countries. Kung ang target nyo naman po ay mga nasa Korea, then try downloading KakaoTalk. Pwede mo din dong i-post yung iyong mga posters or video promotions. And lastly, the Telegram. So business use Telegram channels to send one-way Telegram broadcast message to promote yung products, yung services, and content nila. Widely used to sa India, Australia, Italy, and other European countries. Kung ang tina-target nyo ay nasa Europa, mga kliyente from Europe, this is very famous sa Europe. So bakit ko ba pinapakita itong mga platforms na ito? Kasi nga, karamihan sa atin OFWs po, karamihan sa atin may mga tina-target na kliyente galing sa iba't ibang bansa. So we have to be very aware kung ano yung mga gagamitin nating platform para maparating sa kanila yung ating mga mensahe and promotions. So pwede nyo pong i-download yung lahat kung gusto nyo, di ba? And of course, meron din tayong LinkedIn. Hindi ko na siya nilagay dito, but that's kind of famous din sa Pilipinas. Related siya sa marami doon mga business people ang makakakita nun. So, once you make a LinkedIn account, make sure na ang ipopost natin dun is medyo level up version of us. Kasi karamihan na po dun mga business persons na, business tycoons na, and once they search you, they can have a collaboration with you. And I think, ano na rin po pwede ka na rin mag-post doon na para siyang timeline na rin ang LinkedIn. So, next proceed tayo sa ad formats for social media advertising. So, social media advertising offers various ad formats to suit different marketing goals and engage with the target audience effectively. Ito po yung mga common ad formats across popular social media platforms. So, I think karamihan sa atin, dahil nga kadalasan ang training is about Canva posters, puro image lang ang pinopost natin. Pero there's more to that. Image ads, yun yung mga picture lang na pinopost natin, di ba? Flight promos, Cebu to Davao, Manila to Cebu, na mga posters. Video ads, pwede ka rin gumawa ng videos using Canva, ano pa bang tinuturo natin? CapCut, and yung mga video editing sa phone nyo po. Mga iMovies, or kung medyo may budget tayo, Adobe, or yung nasa Mac. Nakalimutan kayo editor ng Mac, pero yun na yun. And carousel, kung nakikita nyo po sa Facebook nyo, may umiikot, diba? Literal na carousel. So carousel ads, pwede rin natin siyang gawin para medyo engaging siya sa ating mga audience. Slideshow ads, so ito po yung pag may mga produkto tayo, pwede nilang i-slideshow lang, panoorin nila sunod-sunod, ano yung mga binibenta natin. At the same time, pwede natin siyang i-apply. Hindi lang naman siya sa produktong physical For example, Cebu to Manila. Ang sunod niya is Davao to Manila. So you can make it as a slideshow also. Collection ads. So collection ads po, hindi ko alam kung napansin niyo na to, pero once na may nakita kayong mga set of pictures
kinlik nyo, hindi picture ang lalabas. Merong mga picture na pag kinlik mo, dumidirect na siya sa messenger. Gusto ka na nilang pabilhin agad. So, I think sa collection ads siya magfo-fall. Paano gawin? Hindi po natin siya pag-uusapan tonight. Next is sponsored post. Ang sponsored post na tinatawag is yung kinukwento ko po kanina, ibig sabihin, namuhunan. Namuhunan yung may negosyo. Nagbayad ako ng, for example, my budget for this week is 1,000 pesos. Maglalast yung aking campaign or yung ads ko for 7 days na ang budget ko is 1,000 pesos. Kaya nakikita niyo po doon, hindi 7 minutes, hindi 3 hours ago, ang makikita mo, sponsored. And the last one, stories ads. So sa stories po, dito natin makikita natin sa stories. Of course, kung makikita mo, halimbawa, nag-click ka ng stories ng isang tao, di ba automatic naman siya nag-move? Ang sunod, stories ng isang company. Paano kaya ginagawa ng company yon? So, ayun. That's what we call the stories ads. So, let's move on to the next. AI-generated tool to use for advertising. So, napakarami na po, napaka-wide na ng variety ng mga pwede nating help, tulong para mag-endorso ng ating negosyo. Kaya hindi natin pwede sabihin hindi ako marunong. Hindi ko kayang gawin yan. Hindi ako marunong mag-post. So ano ang mga ito? Kung video, you can take note of this po. Pero hindi natin siya pag-uusapan isa-isa. Hindi na ito libre pag nagkataon. So video, you can use Muse.ai, Visla, or Topaz AI. Sa mga mahilig mag-explore, explore nyo po to. Sa mga text or yung caption lang ba, ChatGPT, Notion AI. Ang Notion AI, as nabanggit ko kanina, you can make a calendar also, and compose. Sa design, kung gusto mong gumawa ng sarili mong design, itong VSUS, PGAI, and Galileo. Images, ito yung mga editing ng pictures, Midjourney, Magic Studio, and Pebbly. Hindi ko lang po alam kung may libreng version sila, siguro mga 1 week, ganon. For audio, Findshare, Boomi AI, Playlist AI. Bakit kailangan ko pa po ng audio? Pwede naman ako mag-upload lang. So dito po mapasok yung copyright issues. May mga apps kasi na kaakibat na nila, parang kapag ang ginamit, for example lang, for example, Findshare, pag ginamit mo yung audio nila, pag ginamit mo yung specific audio, sagot na nila yung copyright issues. May mga ganon. Pag sarili mo lang kasing upload, hindi ko alam kung naranasan nyo na po, pag in-upload mo na sa FB page mo, nawawala yung audio, di ba? Kasi po, may copyright issues, may nagkiklaim noon. Ang sunod na mangyayari, i-message ka ni Facebook that you violated their community standards, you violated their rules, or someone has nagreklamo dahil kinuha mo yung music nila. So minsan, yung mga audio na ganito, yung mga apps na ganito, sagot na po nila yung copyright issues. But not all, hindi lahat. So kumbaga, pinapaliwanag lang po natin na kaya tayo gumagamit ng ganito kasi may mga pagkakataon na hindi natin pwede magamit yung isang music or yung isang song kasi nako-question tayo. Kasi ang sunod nun, mabablock yung natin yung account natin. So iniiwasan natin yon. And coding, I don't think we need this right now, pero ito po, for codings. Next is, related pa rin sa AI-generated tool. So, meron tayo dito, Poster My Wall. Kung naaalala niyo po, I think that was last year or 2 years ago, together with other leaders, with Miss Arian, Miss MJ, and Miss Hanilyn, nag-email marketing tayo for digital marketing. So, itong Poster My Wall is related to that. Kung ginagawa niyo pa po ang email marketing until now, lalo na kung ang mga kliyente niyo ay businesses na rin, hindi lang tao sa tao, you can use this po. Kasi ang Poster My Wall is para siyang combination ng Canva, plus Later, plus MailChimp. So para siyang, pwede ka na mag-edit, pwede ka na rin mag-email at the same time. So yan design and customize any template. May mga pre-made template na siya. You can schedule your post on your social media and then send and measure email campaigns. So parang all-in-one na siya. Ito daw yung only platform small business owners or solopreneurs need without breaking the bank. So ito po ay very useful kapag doon na tayo sa lumevel up na tayo na ang mga kliyente natin is mga business to business na rin or mga government employees. Kasi usually nanghihingi sila ng OR, 'di ba? So this is very important to send to them.
Kasi once na nag-send ka ng tawag dito, once na nag-send ka ng quotation, ng quotation, syempre kailangan makikita yung format is medyo business class yung pagka-send mo ng email. Hindi lang basta nag-copy-paste ka nung galing sa admin or sa connect team, tapos yung font mo hindi pa pantay-pantay. So medyo turn off siya sa potential client. So next, we also have the removal AI. Ito naman is for photos. Pwede mo siyang i-remove yung background mo. Example, meron kang picture, nasa Jollibee ka, pero gusto mo gamitin yung picture mo kasi nagandahan ka sa itsura mo doon. Gusto mo gamitin yung picture and gusto mong nasa Boracay ka. So you can delete and remove yung background, then i-paste mo sa panibagong background, which is Boracay. So meron din pong ganitong feature ang Canva. Pero yung feature na ito ng Canva is para lang sa naka-pro. Hindi siya pwedeng magamit ng naka-free subscribe sa Canva. So you can try this one po kasi it's for free daw. Removal AI. Next, number 3. By the way, 5 itong ipapakita ko. Number 3 is unscreen.com. Remove video background naman. Instantly using AI. So halimbawa, nag-video ka na sarili mo. Hi fans! Welcome to my vlog. Kidding. So example, nag-video ka ng sarili mo. Ini-endorse mo yung flight promos. Diba? Welcome to ABC Travel and Tours. We have promos this October. So once na nag-record ka ng video at yung background mo is yung kusina mo or all, you can also remove that and add another background. Pwedeng nasa Boracay ka habang nag-e-endorso. And then number 4, we have watermark remover. Remove watermarks from your images for free. And get rid of the watermarks from your images using our powerful AI technology. Kung mapapansin niyo po yung ibang app or even Canva, I think, meron siyang mga pictures na may nakalagay canva.com, di ba? Meron siyang watermark. Ibig sabihin po may nagmamay-ari nun. Ito po, you can use this. It's really good. Lalo na kung talagang gustong-gusto or bet na bet mo yung background. But I suggest not to use photos na may mga watermark. Kasi subject for license na po yan. Nakaka-copyright na po yung iba dyan. Why not use your own pictures? Diba? Sarili mong picture. Sa halip na i-remove mo yung watermark ng iba, use your picture, lagyan mo ng sariling watermark. Diba? Original material mo na yon. May originality ka na, hindi ka pa nakapagnakaw ng picture ng iba. Diba? Usually kasi subject for license, matatalino na ang ngayon napakarami na ng, sobrang dami na ng AI generated tool, natitrace na rin nila kung ginamit mo yung pictures mo or not. So magugulat ka na lang one day, nag-message si Meta sa'yo, you are subject for copyright issues. So let's be very careful about that. At saka nag-endorse tayo ng travel and tours, so might as well gala tayo, take our own pictures, and gamitin natin yon sa pag-promote ng sarili nating business. And the last one, na i-share ko about AI-generated tool, ito po ay hindi limitado, Hindi limitado sa pinakita ko lang. Kumbaga, ito lang yung pag-uusapan natin tonight. Presentations AI. Sa mga gumagawa ng slides ng presentation, you can use ChatGPT for presentations. But we're not gonna use ChatGPT for presentation tonight. So, let's walk you through it. Gusto ko pong ituro sa inyo ng masinsinan ng ChatGPT since it's the very first AI na ginamit, na nasimulan actually. So, end show ko muna. Dito po tayo. Yan, dito na po tayo gagamit ng sarili nating smartphone. So, ngayon po, sino po sa inyo ang may mga cellphone na katabi? Sana po meron tayong extra gadget, kasi gagamitin po natin yan. Ayan, may mga smartphone, either pwede pong Android, pwede rin namang Apple, or kung anong, basta hindi Nokia, smartphone lamang po. Basta, yun naman pong basta yung tawag dito, yung medyo, na po, touchscreen, ayan. Kasi pag Nokia, hindi tayo makaka-relate. So, i-join ko rin yung isa kong phone para naman somehow maipakita ko. So, okay na po. Ready na mga smartphones po natin. Ayan. For Android users, punta po tayo sa Play Stores or Google Play and search ChatGPT.
ChatGPT. Para naman po sa mga Apple users, just go to App Store and search ChatGPT din. Ayan. Tapos, download or install po. Okay na Miss- kaya? Yes po? Question. Yes po. For Apple user, ChatGPT na white and then may ChatGPT na Na green? Pareho lang po, Sir JM. alright. So, thank you. Yes po. Pero sige po, yung white na Green? lang po muna. I think for Android, yung green po yan. Tapos pagka Apple naman is yung white. White po ako. White po. Kasi yung white may version 4 eh. Apo. Ayan. Naka-download kaya lahat? Or ganun pa. Buffering pa. Ang bagal po ng internet. Yung mga Converge po dyan at PLDT. Sige Nasa po. 10% pa lang po. 10% ma. Ayan. Ay, ano na sila. Isang nag-thumbs up. Siguro naka-download na. Nag-check ako ng speed test ko. 500 Mbps. Pwede na ba yun? Nagfo-flex po ba kayo or nagtatanong? Si Sir JM kasi may pambayad. Ayun, baka yung iba po ay naka-data. Naka-data. Okay na po. Ayan. Si ma'am is naka-raise hand. Tanong po ba yan, ma'am? Or kino-confirm niyo po na downloaded na? Mamaya na po yung mga question. Yung question po ay mamaya na. I-download lamang po natin. Okay na po kaya? Kasi kung okay na, itutuloy na po natin. Bigyan pa natin sila ng mga isang oras. Joke lang. Bigyan po natin sila ng... Thumbs up siguro, no, Miss Roxanne? Thumbs up Yes siguro po. kung okay na. Affiliates, okay na? Thumbs up. Nasa 50% pa lang po. Sige, 1 minute po. Inurasan na. 1 minute po. Kasi po, ito ay magagamit natin sa paggawa ng ating ads. $30 po. Pag hindi po kayo naka-download, bahala na. Ay, kinlose ko. Okay na yun, 20 seconds. Okay na po. Okay, so ngayon, tuloy po natin. Kung naka-download na po kayo, try nyo pong buksan yung inyong ChatGPT. Ipapakita ko na lang din yung screen ko muna. Kasi po, kaya ko po ito pina-download sa ate. Only the... Master, makikiko-host din po nung isa kong ano. Yes, thank you po. So ito po, i-share ko para makita nyo po kung ano ba ang gusto kong ipakita dito, kung bakit natin to ginagawa. So dito po kasi, kaya ko siya pina-download sa inyo, kasi once na meron po tayong ads, 'di ba? May poster kompleto, may video. Kasi Miss Roxanne, hindi ako magaling mag-English. Hindi ko alam kung ano ilalagay kong caption. 'Di ba? So here, nakikita niyo po yung message, this one, message. Click that. So example, nag-iisip ako ng caption for travel and tours promos. Example lang. Ayan na, siya na gagawa ng caption mo. Embark on unforgettable journeys with our exclusive travel and tour promos. May hashtag pa. Pwede mo gamitin yung hashtag, pwede rin namang hindi. Or pwede rin namang caption. Tanggalin natin yung word na caption. Example, Manila to Cebu for
10,000 pesos. Example lang. Tingnan natin kung anong isasuggest niya. Seize the moment. Fly from Manila to Cebu for just 10,000 pesos. Limited time offer. So, ayan. Pwede rin naman caption in English. Magkaroon ng negosyo tungkol sa travel. Example lang po, ano? Tingnan natin kung itin-translate niya rin naman. So, ayun. If you are very hesitant, ano bang ilalagay kong caption doon sa aking napakaganda ng ano ko poster ko pinaghirapan ko yun ng 5 araw Kaso, hindi ko ma-post kasi hindi ako magaling gumawa ng caption. So, ito po, ini-endorse natin si ChatGPT. Yung iba siguro ginagamit na to, yung iba hindi pa. So, para sa mga hindi pa, this is a very big help po para sa ating lahat. Ngayon, sa Apple, itong 3 dots, pag pinindot mo po yan, pwede kang bumalik sa history. Ano pa yung iba kong sinearch noon? Ito about travel. Ayun pala yung today. History, ano pa ba yung mga sinearch noon? Example, travel biz opportunity. Ito, nakapag-search na ako noon kasi pinost ko na to. Unlock your adventure, love to travel? Why not turn your passion into profit? So, try niyo po ngayon kung anong lalabas. Tingnan natin kung sino ay pinakamalupit na caption. You can also use different language. Example, from French or from Spanish, change to ganito. Or from English to Spanish, para kung ang gusto mong kliyente, mga Espanyol at Kastila, pwede nilang makita yung post mo. Diba? Gumagana po ba? Thumbs up nga po kung gumagana kasi kung hindi, ay baka internet na po natin may problema. Ayan, may nag-thumbs up. Ibig sabihin, napapagana. Diba? Ayun. Ano kayo, sino kayo? Ngayon, makikita natin, hindi na tayo master of copy-paste ngayon kasi meron na tayong sariling style. Kasi minsan sa copy-paste, master of copy-paste natin, pati yung username ng pinag-copy-paste natin, nai-paste din natin. Sa kanila nagbubook, hindi sa atin. Diba? Lugi pa. So this time, you can make your own poster and at the same time, hindi na tayo mamamroblema sa caption kasi big help na si ChatGPT. This is just the start po. Napakarami nating pwede i-explore. Pero gaya nga po ng sabi ko, for the sake of those na hindi naman techie, simulan natin sa ChatGPT. Dito pwede tayo mag-start ng caption, tsaga-tsaga tayo mag-canva ng poster, then boom, together. Collaboration na si caption and at the same time, yung picture niyo po. Okay po? So, ayun lamang po. Gusto ko lang i-introduce yung si ChatGPT. So, lahat nakatungo na, hindi na ako tinitingnan. Joke lang po. Busy na lahat. So, let me just end this kasi ito na rin naman po yung last part, bago tayo mag-Q&A. So, ayan, hindi lang siya for presentation but also for captioning. So, after walking you through it, gusto ko lamang po magpa-shout out. I have 2 famous lines from my favorite author. Kung kilala niyo si Paulo Coelho. Pero this is related to us. Sabi nga, you drown not by falling into a river but by staying submerged in it. Gaya ng sabi ko kanina, wag nating limitahan ng sarili natin na, ganito na ako ganito lang ako nag-i-enjoy ako kaka-reels, kakasayaw, kakagilig. No. You started a global and world-class business, then might as well level up yourself. Makikita mo mag-iiba ang tingin sa'yo ng tao. Not in a negative way, pero titingalain ka nila na parang, wow, ang laki ng in-improve mo ha. Ang laki na ng pinagbago mo. Matry nga kung anong ginagawa mo. Diba? Huwag nating pabayaan na hanggang doon lang tayo. World class? Then dapat tayo mismo din magpaka-world class. And second, paano ba simulan? Sabi nga ng aking favorite author, one day or day one. You decide. So, medyo tinatamad pa ako ngayon Tinatamad ako magsipag ngayon So, nasa sayo yan. Di ba nga, sabi, sa OTE, OP pa lang, sabi, hawak mo oras mo, negosyo mo ito. Kung kailan mo pagsisikapan at kailan mo gagawin, maybe one day. Or you can also start your day one as soon as possible. You decide. It's your business and it's your life.
So this sums up our digital marketing training for tonight. Thank you very much po sa lahat ng nag-join. And again, my name is Roxanne Mirillo, a proud premier affiliate of WCA Travel. Thank you po. Wow, thank you so much. Wow. Thank you. Grabe, Miss Roxanne. Magbabayad kami. Ano pa yung next training? Joke lang. Ayun. Natuwa talaga ako. Tinutukan ko talaga yung training ni Miss Roxanne. Kasi siyempre, matagal ko nang sinesearch to eh. Actually, yung ibang mga AI tools na binanggit na search na medyo inaaral-aral ko na rin. Kaya lang yun nga, parang, siyempre, without any idea talaga, tapos from scratch ako nag-aaral ng medyo hirap ako. But with the training of Miss Roxanne, ayan, madali ko na siyang, mas maiintindihan ko na yung mga like Notion, di ba? Ayan, yun. Marami ako dyan, nabanggit ko na rin before. And thank you. Kasi from my point, kasi talaga ako, nilagay ko yung sarili ko as a new affiliate, no? Talagang emptier cup, sabi nga ni Miss Roxanne kanina. Yun. Natuwa ako, kung nakita nyo, hindi ako nagpatay halos ng camera ko nakatuto. Kasi bago to eh. Bago to sa akin. Although alam ko training yung team intensity nito, but we're so privileged, no? I would like to commend na rin, no, Miss Roxanne sa effort na binigay mo sa amin tonight. At galing. Probably I will rewind this training para mas maintindihan ko pa siya. Okay? And yun siguro Miss Shoni, gusto magsalita ni Miss Shoni. Yes. sobra akong na-happy as trainer. Sobra akong na-amaze. Idol ko na ngayon si Miss Roxanne. Napaka-professional nung training, napaka-useful. Sabi ko nga sa mga GC namin, wala na tayong reason para magreklamo na hindi pa natin kayang gawin ng business or hindi pa natin magagawa ang business or wala tayong alam sa business or hindi natin alam ang gagawin. Kasi with this training, we prove na ang dami nating magagaling na mga affiliates na nandiyan lang, pero they are very generous to share with us their knowledge. Kasi kami ni Master, kami ng ibang mga core leaders, yes, we are doing our training, pero itong mga ganitong mga medyo millennials na galawan, medyo nakaka-blessed. We're so blessed. Hindi lang po ang Jubilant Calamba pero ang buong WCA Travel because ang daming nandito na hindi naman taga Jubilant Calamba and this is open for everyone na talagang na-blessed din tonight. So bigyan natin si Miss Roxanne ng nararapat at deserve niya na applause, virtual applause kasi napakagaling nung kanyang training. You know what? Yung natutunan ko sa training ni Miss Roxanne, she is not just she's not just teaching us kung paano gamitin ang social media. She combined the training with the motivational encouragement sa atin na oo nga. Ano bang gusto mo? Ano ba talaga ang gusto mo? One day or this is your day one? Pwede naman sigurong day one, no? Ako din, medyo na ako doon eh. Ano ba ang gusto natin? One day or day one? So sobrang layo na natin. I mean, ang dami na nating learnings, ang dami na nating natutunan. Nandiyan na yung BA portal training natin, enhancement ng company. Every now and then may mga trainings tayo na motivational training. Now, meron pa tayong isang ganito kagandang training. Sasabihin pa ba natin na one day? Or let us just start today? Day one na tayo. Kasi kung magwa one day ka pa, baka nandun na kami sa kabilang kanto, ikaw ay nandoon pa sa kabilang kanto. Maiiwan ka lalo kang hindi makakahabol. So ngayon pa lang, sabay-sabay na tayo, sabay-sabayin na natin na habulin, or nasabayan. Kasi ako po medyo kailangan kong mag-adapt
Kasi 'di ba master, kailangan natin mag-adapt with the with the millennials. Yung katulad nila Miss Roxanne kasi nga ayan sila Miss MJ, sila Fredeline Tud and all the leaders na talagang ibinibigay sa atin ng everything na kailangang ibigay. Kasi bakit po? Ito na yung generation Wala na, sabi nga ni Miss Roxanne, wala nang flyers. Pag doon pa tayo sa flyers, mukhang wala na talaga, hindi na tayo talaga makakahabol. So, pag doon pa tayo sa copy and paste, parang natauhan din ako doon, parang hindi na hindi na original. I mean, hindi naman dahil sa gusto mong maging original, kung hindi, kailangan mo din talagang i-improve yung sarili mo. Hindi ka pwedeng maging plato, hindi ka pwedeng nandoon lang sa kung ano yung alam mo. Marami dito ang hindi po techie na katulad namin. I mean, sabi nga ng isa kong affiliate, hindi kami techie-techie. Minsan kami teka-teka lang. Teka-teka muna. Pero ngayon po mukhang hindi na pwede yung teka-teka muna. Kailangan na natin talagang gawin ang mga dapat nating gawin. And I will be sharing, may isa po akong nakita sa social media. I mean ito po yung nakalagay na medyo ako din ay dito. Ayan, there's no secret. Sabi po dito ni Bill Gates, I just showed my plan to 1,200 people. 900 said no and 300 listened to me. Of those 300, only 35 did something but only 35 serious. And of those 35 only made me a billionaire. So talagang kailangan talaga kailangan hindi pwedeng ay, ang dami ko nang na-present, ang dami ko nang nagawa, tapos walang nangyayari sa business ko, ang dami pa pala natin pwedeng gawin. 'Di ba? Ang dami pa nating pwedeng gawin. And this one also, nag-struck din ito ng aking attention. Kasi, sabi ni Bill Gates ulit, hindi ako ang may sabi, the internet is becoming the town square for the global village of tomorrow. So baka gusto po nating maiwan sa saan ba to? Sa probinsya. Baka may village na po na kini-create. So talagang kailangan na natin ding mag-adapt talaga sa sa new generation. So ayun, gusto ko lang i-comment, gusto ko lang talagang i-congratulate din si Miss Roxanne, and thank you Miss Jack sa pagpapahiram sa amin kay Miss Roxanne. Sana mapadalas Miss Roxanne kasi craving patuloy kami ngayon sa maraming learnings na kailangan namin for you kasi kailangan to ng mga affiliate. Malaking tulong ito para sa atin, para sa WCA Travel. Thank you so much everyone. Thank you Miss Roxanne. Idol na kita ngayon. Thank you po, ma'am. Napa-take away si Ma'am Sean. Napa-take away. Na-carried away. So Opo. it shows na ganda talaga ng training mo, Miss Roxanne. So thank you. Ayan, core leaders if you have, but gusto ko lang din, meron ako mga nababasa doon sa chat, no? Ganda ng training, yes, thank you po Miss Roxanne. Meron pa kumakanta, sana maulit muli yung mga ganon. Ayan, marami pong napakaganda ng comments ng ating mga affiliates, even those day one na po, ma'am, definitely. 'Di ba? Kahit ako hirap na hirap talaga ako sa caption. Basically, I can, tas rin, kagaya ni Miss Roxanne, mabusisi din ako Kaya hindi rin ako ma-post masyado kasi limited din yung time ko. Ayoko naman ng copy-paste. Although meron tayong napakagaling na nag-edit or nagagawa ng mga posters na sinishare din natin. Ayan, shout out Miss Jenny Dubluistro. Gaganda ng niya, ganda ng mga ginagawa niya. With also captions. So yung iba yan si Miss Sonny, copy paste na lang. Kasi matalino na nag-isip. Yung pala naka-chat GPT din yun. Ayan. So thank you sa chat GPT, Miss Roxanne. So we will entertain questions and mas maganda po siguro i-chat na lang para dire-diretso po rin yung Miss Sonny, tulong na lang tayo magbasa para si Miss Roxanne sasagot na lang din siya, no? Okay po. Okay.
So, question Kapag po po sa kasi kapag binuksan natin yung audio tapos katulad ko kayo, wala na. Takeaways. Pero in addition po sa sinabi ni Miss Shoni, gusto ko rin po kasi talagang i-establish sa atin. Well, ipinilit ko talaga na gusto ko. Let's raise the bar. Kasi marami rin po ako nakikita nagre-reels. Nothing wrong about it. Pero syempre, you're promoting a world-class business and you're dancing and yun. So sana, let's raise the bar higher po. Yun lang. Sige, meron question. may mga tinatamaan doon sa mga reels na sumasaya. Buti Ay, na lang ako, ang si latest Sir reel JM ko, yata yun. yung latest reel ko yung anak ko. So, kagaya ng testimony ko, it's my family. So, it's part of my posture sa social media na family-oriented talaga ako. And then, same time, syempre, travel business. So, medyo hindi ako masyado tinamaan doon sa sinabi ni Miss Roxanne. Ayan. Ate siya, may tanong na ba? May tanong? Ayan. Wait lang po. Mga ganitong training, nakakapagpabalik na. Nung napunta po ako dito sa Italy, lahat po ng natutunan ko sa Pinas ay nalimutan ko na dahil okay, bumalik unang-una, marunong na pala mag-email, then dami pa. Okay, takeaways naman po ito. Pa-share po ng recording. Yon. Been using ChatGPT for a while po. Sobrang helpful po talaga. Salamat at nakasali sa training na to. So, lahat po ng mga nag-chat dito, pa-Gcash na lang po kay Miss Roxanne. Ay, hindi. Joke lang po. Joke lang. Opo, any amount po. Ayan, salamat, idol. Ang ganda-ganda, ang pogi-pogi mo pag nag-send ka ng 5 pesos. Lagi po ako nanonood ng live. Ayan, nagla-live po. NBA live. So, ano po uli ang mga video A1 apps na pwede? AI. AI. Ay, sorry. AI. Sabi ko na nga, be. Sorry. Basta. Kuha tayo ng co-host na medyo Miss Arian. Miss Arian, Miss Pedelintod, labas nga kayo. Pwede bang additional co-host? Ayan. Natawa ko. Ayun. AI, Okay lang po yan. A1. So, ito po. Ipakita ko na lang ulit. For video, muse.ai. Sige po. Isulat nyo po. Muse as in muse.ai, Vizsla, and Topaz AI. Ayan. Okay na po. Picture nyo na po. 3, 2, 1. Okay na. Ayun, at saka take note affiliates kasi yung mga slides ni Miss Roxanne talaga to. Wag nating ipo-post sa social media natin. So yung natutunan na lang natin mismo, yung may mga screenshot ng mga learnings. Gawa tayo ng sarili nating mga promotion sa social media and then yun. Pag nakita ni Miss Roxanne sa mga post natin yun, ayan, she will be happy kasi nga may natutunan tayo sa kanya. Hindi na po copy-paste. Hindi copy-paste, okay? So, Meron pong message dito. Pahingi po record please. Sending GCash now. Pahingi po number. Ay, mag-GCash ang ate mo. Sinasabi ko sa'yo. Wag nyo talagang bibiruin yung mga affiliate. Teachable yung mga yan. Ako po yung may recording. Actually, live pa siya, oh. Ayan. Naka-private po siya, kaya po talagang for GCash yan. Ayan. Sige po. May mga question pa? Parang puro pasasalamat dahil sa ganda ng Question. Are those ChatGPT free to use or just free for a few days? I didn't pursue to download the app ko. Ay, sinagot na pala ni Miss Arian. Free It's po yan. Yes. Free po for now. We don't know next year. Ito, meron po ditong message. Permission to leave po, magpapatulog na po ako ng anak ko. Gayon. Ito, nako, pag ito talaga ang nag-message, kailangan talaga natin tong basahin. Hindi pwedeng hindi. Basahin. Ko lahat, pero babasahin ko talaga ito. Sabi niya, I barely join Friday trainings at busy ang career.
Pero nung nakita ko yung link, wala akong second thought. Happy to be here. Hi, Miss Roxanne. Josa here. Nakikisilip. Hi, Ma'am Sho, Sir JM. Ito po ay galing sa ating sa ating sa ating nag-iisang Josa, Miss Asboy Sir, ang ating Diamond Affiliate. Thank you sa pagbisita sa amin. Karangalan namin, Miss Ash, na makasama ka dito sa aming training. Ano na po kami, masaya na kami ngayong araw na to, nakasama ka namin sa training namin. Thank you, thank you, thank you. Thank you po, Ma'am Ash. Ayan. Pinakita ko, Miss Ash, yung yung video testimony mo kanina dito. Kaya talagang ka. Part ka talaga ng namin, ng success ng Jubilant Kalamba. Ayan. Thank you, thank you. Ano na lang ang magiging booking ni Miss Ash pag nag-chat GPT na Correct. siya. Pag nag-chat GPT pa ito, Miss Ash, hindi to applicable sa'yo. Exemption to the rule ka. Oo. Wala pang chat GPT. Naging Hall of Fame na eh. What Oo. more? Ano na kami? Paano na lang kami? Ay, meron ditong hindi ko alam kung doon ba sa training or shout out po sa inyo lahat. God bless. Ang ganda po, na in love ako sa ganda ng training, idol. Okay pa, sige pa. Okay, okay. Sign up. Kailangan po may account sa ChatGPT. Email account, email. Ako kanina nagulat ako eh. Kasi first time ko siya din-download. Ito, Email. ano to, sabi niya, akin kasi free. Ang gi-choose ko. Tapos sabi, successful daw yung purchase. Oh. Si Ma'am Roxanne din ang name niya. Ma'am, ano pong tinutukoy niyo dito? Chat GPT po ba? Successful daw yung purchase. So, yun? Kumbaga sa Canva, naka-pro na siya? Naka-paid ChatGPT? Actually, Chat GPT is free po. Baka iba po yung inyong na-download, ma'am. Ito. Yung parang may bulaklak. Paki-check na ito lang po ulit. yung kulay green. Ma'am, to continue po sa Chat GPT, ano po i-click? Continue with Google or sign up with email? Kung may Gmail account na po kayo, ma'am, continue with Google and then i-log in nyo lang po yung Gmail account nyo. Yun na po yun, ma'am. Thank you, Miss Roxanne. Napakaganda nyo po. Napakaganda po ng training. Pwede po bang manghingi ng picture, ng recording ng training, please? Nangihingi pa, Sir screenshot mo na. JM po. Ako muna manager nito in behalf of Miss Jack at saka Miss Manager muna ako ni Miss Rox. Ayan. Oh, question. Sa ganda ng training, wala silang maitanong. Walang nag-question eh. Hindi, pag ginagamit na kasi nila yan, saka sila may mga question. Kasi kaka-download lang eh. Ako po, meron na akong i-download na ganyan dati, pero hindi ko ginagamit. Siguro dahil walang nagturo sa akin or whatsoever. Lang sa phone ko. Tama, Sir Alden. Busy na, kaya hindi po makapag-question. Lahat po nakatungo. Nag-chat GPT, magpo-promote na siya. Ayan. Master, hindi ako makatiis. Na lang. Hindi ako makatiis. Ayan, ngayon, alam mo na kung bakit matalinong post na ako palagi. Yun nga, nakalimutan ko sabihin. Kaya pala si Jack, hindi naman siya yung hindi, yun, may post na siya. Ayan. Sana po may follow-up. May nag-send na po dito ng link. O, i-copy nyo na yung link na sinend ni Ma'am Leia Ribo. Pinadali na ni Ma'am Leia ang inyong buhay. At saka siya, may mga bansa rin na hindi siya na-open yung Chat GPT. Like Vietnam, hindi rin siya na-open doon. Namimili din siya. Racist pala tong si Pero pag ganong case po, pwede kayong pumili ng iba. Ito lang po ang in-introduce ko dahil ito po yung pinaka-user-friendly. Ayun. Sana po may mga follow-up training po for prompts. Pag nakagawa na po ba
ng caption, ika-copy po ba, ipopost na, thank you po. Depende po sa inyo. Gusto nyong i-edit, gusto nyong dagdagan, gusto nyo, depende po yun sa inyo. Tinutulungan tayo ng ChatGPT to have an idea para ano ba yung gusto mong i-post. Pero kung may gusto kang idagdag, may gusto kang i-edit or whatsoever bago mo i-post, nasa sa inyo po yun. Parang ano lang po yan parang guidance counselor. Ay, hindi. I-guide lang po kayo kung ano po ba yung magandang format or magandang gawin na caption dun sa inyong mga ipopost. So, depende pa rin po yan sa inyo. Kayo pa rin po ang masusunod. Kung mas malupit pa po kayo kay ChatGPT, sige po, edit. Yes. Regarding po sa ads, Madam Roxanne, yung may sponsor po na nakasulat sa baba ng mga page name, need po ba may specific post ka like picture or video? Correction lang po, yung may nakalagay pong sponsored, hindi po siya sa page. Sponsored po is sa post. Example, nag-post ka po ng picture, ng video, pwedeng may picture, pwede pong may video, pwedeng wala. Basta pag sinabi lang po, Ma'am Josephine, na sponsored, ibig sabihin, nagbayad ka po para dun sa post na yon. Mga paid post po yun. Usually ads. Yun, ads. Yeah. Welcome po. Okay. Yung may mga tanong pa po, magtanong na. Yung may mga gustong sabihin, ilabas nyo na po yung mga gusto nyong sabihin. Nandyan pa po si Miss Roxanne. Kukunti nagliliba kanina. Ate siya, eto, may nag-chat. Pakiulit daw po lahat ng training simula. From Nagbayad na top po. to bottom. Si Miss Jack po mag-uulit. Si Miss Jack po mag-uulit. Check po, bahala na po si Jack. Babasahin ko lang po yan. Ayan to. Eto po. Ayan, ang dami na nag-message. Pakiulit daw po yung part ng watermark. Watermark? Watermarks. Alin po yung app mismo? Sige, pakita ko po. Yung about sa watermark po, ibig sabihin lang po nun, di ba may mga picture po na may pangalan or may company name? Saan ba nakalagay yan? Ibig sabihin lang po nun, pag mamay-ari nila yon, naka-copyright po sa kanila yon. Ito po. Halimbawa, canva.com. So, yun po, using watermark remover, kung gusto niyo pong gamitin yung picture nila, pwede niyo pong burahin yung watermark. Pero ang ipinaliwanag ko po kasi kanina, iwasan po natin na burahin yun kasi subject for copyright issues po yun. Anytime, pwede po kayong habulin ng may-ari ng picture na, lisensyado yung picture ko, ninakaw niya yan. Kaya minsan nakakatanggap po tayo galing kay Meta ng messages na you violated community standards and usually na-restrict ang FB account niyo po for 2 weeks or 1 month. Isa po siya sa dahilan. Sana'y nasagot ko po ang inyong tanong. Yes, yung watermarks po na yun para dun sa may-ari. Para dun sa may-ari mismo. Kaya tayo po ay nakikigamit. Sabi nga po ni Miss Roxanne, ninanakaw natin ang kanilang identity. Kaya po, yun po yung nire-remove, yung watermarks na yun. Merong napakahabang message dito si Ma'am Buena. Maraming salamat. Akala ko multo ako. Ay, hindi, sorry. sorry. Joke lang. Ikinapi yung GPT na na caption sa mga notes sinendito. Okay. Maraming salamat po. Gracias po, Ma'am Buena. Sorry po, naghang kaya nagpa-accept po ulit ako. Okay lang po yun. Basta lagi po kayong bumalik. Balikan nyo po kami kahit hindi naging tayo. Okay lang yun. Wala na po ba kayong question kay Miss Roxanne? Ready po si Miss Roxanne na kaya nga tayo po, parang walang tanong. Ang ganda kasi ng training mo talaga, Miss Roxanne. Na-amaze kami sa'yo. Na imaginein mo, nagtatago kayo dyan sa intensity. Ang daya-daya nyo, kayo lang ang nagtitraining every Wednesday. Tapos hindi nyo kami pinapansin. Ang gagaling nyo pala. So from now on, kayo na ang magtitraining every Friday. Ay! Ganun natin. Ayan.
meron akong 1,000 na affiliate na 1,000 na Zoom, kaya pwede niyong gamitin 'yun para Sign makasali in, ka. ayun. Pag nag-sign in po ba sa Google, mag-login sa email, then nahingi po ulit personal detail, okay lang ba yun? Ano daw? Pag nag-login, sorry po. Ma'am, pag sign in po, doon hihingi ng personal details ulit kasi panibagong account po yun eh. Kapag login naman po, i-enter nyo lang po ang inyong Gmail account, then password, then diretso na po, ChatGPT na po dapat yun. Super ganda po ng training today. Sana po maulit, Miss Roxanne. I'm so grateful na naka-attend ako today. Nakakatuwa at napakaganda ng training mo, Miss Roxanne. God bless po. Ayun. Thank you. Thank you sa inyong mga appreciation. Sa katulad po ni Miss Roxanne na talagang napaka-generous sa ganitong ideas, napaka-generous sa ganitong training. Malaking bagay po yung appreciation ninyo. Tapos advice lang po sa mga affiliates na naka-attend, sa na-excite sa training ni Miss Roxanne. Let us use the basic na natutunan. Like, 'di ba? Nakita natin doon sa slide ni Miss Roxanne. Like, ano 'yun? Tawag dito. Sa system training din natin sa WCA Travel, 'di ba? List of dreams, yun din naman yung natin, 'di ba? Be smart sa paglilista ng pangarap. So, naka-acronym din siya. So, specific. So, let's do the basic. Huwag po tayo maghanap kagad ng training na medyo complex, wag niyo po kami munang paghanapan noon kasi itong naibigay po ni Miss Roxanne sa atin na training is very useful po ito. Matagal natin ito gagamitin. Yung basic na natutunan natin yan, i-master natin to and then we move on. Dami po nung AI tools na pwede nating pagpraktisan. So, isa lang yung i-master natin dyan tapos we can share it to the team. So, yun, magandang ganun. Advice lang din po. Disclaimer sa mga affiliates. Ayun. Maganda po talaga yung A1 na yan. Di ba yan yung di ba yung boy band yan? Yes po. Maganda po talaga In the i-download yung 90s. A1 na yan. Ano ang kanta niya? A1 ko. Kanta Like niya? a rose. Ayun. Treat me like a rose. Treat. Ayun. 90s. Pwede bang maaga ang announcement ng mga training para Ma'am, ang atin pong Friday na training, hindi na po kailangan i-announce ng maaga kasi po ito po ay ginagawa natin every Friday, regular po ito from 2020 pa po, year 2020 hanggang ngayon. So, ang atin lang pong aabangan every Friday ay yung link. Kasi yung training po, this is regular po siya. Hindi po siya, kapag naman po hindi tayo makakapag-training ng Friday, ina-announce din po natin kasi minsan may training ang admin, natatapat na may training ng admin or minsan kasunod ng Saturday yung leadership training natin. So we opted to cancel minsan yung Friday natin to prepare for the leadership training. Pero kung hindi naman po dyan sa mga reasons na yan at lagi po every Friday 7 p.m. na po yan, tradition na ng Jubilant Calamba. Yan po yung ating JCAT, Jubilant Calamba Affiliates Training. Regular po yan. Ayun. Baka nag-training din si Ma'am, wait lang. Wait lang po ha. Baka nag-training din si Ma'am Roxanne about creating Facebook ads. Kasi like dito po sa abroad, mostly ginagawa ng mga affiliates, ganun, some are successful and some are bokeh. Siguro with proper training, it may help. Actually, sabi nga ni Miss Roxanne, kaya binigyan niya tayo ng maraming options, maraming mga social media platform or options. Kasi po, totoo yon, hindi na po ganun kadami sa ibang mga age group ang gumagamit ng Facebook. Marami na pong mga ibang social media platform ang ginagamit kasi
medyo nabobore na yung iba dun sa Facebook kasi ang daming mga what's on your mind dyan at sinasagot talaga yung what's on your mind na kahit na anong hanash ay sinasabi dun sa Facebook. So, hindi lang po Facebook ang pwede nating pag-aralan about sa ating social media platform. Marami po yung katulad ng diniscuss ni Ma'am Roxanne kanina. And marami pa po tayo, wag nating isahin sa isang ganitong training. May mga susunod pa po tayo dyan. Isusunod natin paano ka mag-create ng ganito, paano ka mag-create ng ganon. Nag-e-innovate at nag-i-improve po tayo sa ating mga trainings. Hindi po tayo naka-confined lang sa isang training. Di ba, Master? Yes po, we are binabalanse din po natin talaga yung training natin. Are looking for more speakers ng ating training. Kagaya po ng ginagawa ng management team sa mga leaders natin, di ba? Nakita nyo yung mga nagsusummary, di ba, ng training natin, tapos yung mga nag-host. Ayan, so same with us, para maisalang din po tayo sa mga ganong klaseng training. So dito po tayo mag-aaral, mag-train sa ating Jubilant Calamba Affiliates Training. At saka sa marami pa po. Yes. Nakakahiya man sabihin, nagpa-flyers pa rin ako now at walang pumapansin. One time nakita ko sa garbage ang flyers ko kasama mga McDonald's cups. Pero now ay, level up na ako. Yes po, kasi alam niyo po yung ganyan, gagastos din lang kayo sa flyers. Sino po ang mabibigyan niyo ng flyers? Yung mga dumadaan lang sa iyo. Yung mga nakikita mo lang. Kapag nag-Facebook ads ka po or social media ads ka, gagastos ka rin eh. Katulad ng pagpapagawa ng flyers, gagastos ka rin, pero ang advantage doon po sa social media ads. Malayo ang nararating. Yung iyong ads, pwedeng makarating ng US, pwedeng makarating ng Saudi, pwedeng makarating kung saan-saan, pwedeng maging OFW yan. kaya mas okay po talaga na social media apps na tayo, hindi na ads, hindi na po sa ganyan. Na-late lang po ang link, may send kaya siguro. Ang atin pong link isinesend natin every Friday morning. Nakasend po yan kasi bakit po hindi natin isinesend yung ating link ahead of time? Kasi kailan po ba natin gagamitin yung link? Dito din po sa oras ng training natin, kapag po isinend natin kaagad yung link ng ahead of time, like yesterday, natatabunan din po yan ng maraming mga links kasi nga po ang ating TEOP everyday, 3 to 4 times a day. So kapag po isinend natin kaagad dyan, natatabunan po ng mga TEOP links. So ang atin pong Friday JCAT link, sinesend po talaga natin yan Friday morning. So i-check nyo lang po kasi bago naman, kung alam nyo na po ang schedule, for example, alam nyo na Friday may 7 p.m. Siyempre, bago mag 7 p.m., makikita nyo na po dun sa sa GC na natudoon na yung link natin. Doon pa rin nyo lang po naman yung gagamitin, hindi nyo pa rin naman yun magagamit ahead of time. Ginagawa po natin yun kasi para hindi po matabunan ng ibang mga link yung ating link training po. Ayun. Yes po, start po ako sa Canva. Galing ang learning kina Ma'am Nelly, Ma'am Predeline at iba pa po. Tapos GPT naman kay Ma'am Roxanne. Maraming salamat po talaga. Sir Alden, isasend po nila sa iyo ang number nila para sa GCash. Joke lang. Thank you, Ma'am Darling din. Welcome po. Sir Alden talaga, oh. See you, Sir Alden. Napaka-generous talaga nito si Sir Alden eh. Ay, kanina may nabasa ako, perfume na lang daw, wag ng GCash. Ayan. Okay. Meron pa po yung binigay mo po, meron pa, ito nga po. Ayan. Sana all. Thank you po, thank you. Sige po, ma'am, ako pa. Sabi ko sa iyo, yan si Sir Alden, gaganyan-ganyan yan, pero ganyan talaga yan eh. Ayo, wala na kayong question, wala na kayong gustong itanong kay, baka may gusto po kayong itanong kay may gusto kayong itanong kay Ma'am Jack. Sasagutin po ni Ma'am Jack kasi magaling na pong mag-post yan si Ma'am Jack, sinasabi ko sa inyo. Pero saglit lang po, pagkatanong nyo. Nabuko tuloy ako dahil itinuro na ni Sis Roxanne yung sekreto ko.
Hindi na kailangan mag-isip, no? Putol-putol. Oh, lalo ngayon ako hindi na nag-iisip dahil kay A1. Siya. A1 ko sa'yo, ate. A1 mo sa akin. Bakit ba kasi ako napa A1? Ewan ko sa'yo. Maraming salamat po. Ayan, Miss Roxanne, thank you so much. Dahil pinaunlakan mo kami at ayun, napaka-blessed namin kasi meron tayong mga ganitong mga trainers na talagang nag-aaral para maituro sa team. Kaya thank you so much. God bless po sa lahat ng mga trainers po. Wala ng boses. Yes. Ano po yan gems natin yung mga yan kasi kanya-kanya po yan kanya-kanya yan ang porte. Merong magaling mag-present sa TEOP, merong magaling mag-closing, merong magaling mag-motivate, merong magaling sa business agent training, merong magaling sa digital marketing, merong magaling mang-asar. Ay, hindi kasali yun. Merong kaya tayo po sa Jubilant Calamba, we are really, really blessed. At yung mga natin, yung mga affiliate natin is talagang they are ready to, yun po yung ipagpasalamat natin talaga na kay WCA Travel pinalaki tayo na walang madamot, na walang kanya-kanya, laging tayo, nag-share talaga yung ating mga affiliates. Ang nakarating pong informasyon sa akin ay si Miss Roxanne talagang nagtitraining outside WCA Travel at yung mga training po niya ay binabayaran. May mga bayad po talaga yung training niya. Pero dito with us, with WCA Travel, ibinigay po niya sa atin yung training niya ng free. So yun po yung advantage natin dito sa WCA Travel na lagi naming sinasabi sa kahit man po leadership training, kahit man anong training natin, ang atin pong mga training dito is world class na binabayaran ng ibang tao, ginagastosan ng ibang tao para lang matutunan, samantalang sa atin ibinibigay ng free. So ang atin lang pong puhunan dito sa mga trainings na to is mag-attend. Yung effort lang natin na mag-attend. Kaya po, huwag na nating hintayin na pakiusapan pa kayo ng inyong mga uplines, pakiusapan pa kayo ng inyong mga leader na please mag-attend ka ng training kasi maganda yung training. Tayo na po yung mag-effort kasi imaginein mo, nandito ka ngayon, kung hindi ka nag-attend, hindi mo natutunan itong napakagandang training na to. Sasabihin mo, ay pare-pareho lang naman yan, naka-attend na ako ng digital marketing before Ba't pa ako mag-a-attend ngayon, naka-attend na ako nanyan dati. Tsaka may recording naman, 'di ba? Tapos ang mangyayari, hindi ka mag-a-attend, naiwan ka dun sa information. Tapos sesendan ka ng recording, kapag pinapanood mong mag-isa, nakakatulugan mo. Dito, maingay kami. So, hindi ka makakatulog. Yun lang. Iba pa rin talaga pag yung live mo siya, naka-attend ka ng training. Yeah. Kasi yung video recording natin, na lang yun. Kumbaga, para may ma-review ka na lang. Alam mo na yung gusto mong malaman talaga. Hindi yung, di ba? Doon, tama si Miss Shoni, aantokin ka lang. Although may mga tao din talaga na busy, they need to talaga na videos. But as much as possible, kasi yung mga trainers naman natin, mga busy din naman sila. Like Miss Roxanne, ang tagal na namin kinuha ng schedule niya. Ang tagal na namin nagpapaschedule sa kanya. But syempre, right timing lang, sabi nga, na right timing yung talaga. And timely lang po talaga na ngayon to. Kasi nga, di ba, nag-upgrade si WCA Travel, meron tayong visa training, di ba? Tapos meron pa tayong TIEZA. So timing na dahil meron tayong ganun, meron ka i-chat GPT, paano ko ba ipopromote ang visa assistance? Paano ko ba ipopromote ang namin? Di ba? So timing lang. So gamitin lang po natin ang tama. And value this. Sabi nga ni Miss Shoni, may bayad to kay Miss Roxanne. No? One of din to source of niya rin work, diba? So yun, dahil work niya to, so magaling talaga siya dito. In short, magaling talaga siya dito, and hindi naman hindi niya pinagdadamot sa mga affiliate ng WCA.
Okay, Yes, Sir so JM, merong tanong dito, taga-prominent ito, kailangan nating sagutin. Hello po, Miss Roxanne, yung nasa chat GPT po ba ay doon pa rin ba ipopost sa FB? Ang chat GPT po, ang purpose niyan is para matulungan po tayo na makapag-generate or magkaroon ng idea or makapag-copy ng ating mga gustong, kasi di ba minsan hirap po tayo na mayroon tayong magandang poster na nagawa, meron tayong nakitang magandang poster na pwede nating i-post. Kaya lang, hirap tayo kung ano yung caption na ilalagay natin doon sa ating ipopost sa social media, not particularly sa FB. Pwedeng magpo-post ka sa iyong Instagram, magpo-post ka sa kung saan man, pero hindi ka makapaglagay ng caption. Yung description ng iyong ipopost, yun po yun, hindi ka makapaglagay kasi hindi mo maisip ano bang ilalagay ko dito, tama ba yung grammar ko, tama ba yung sasabihin ko. The chat GPT po will help us na makakuha ng idea. So ang mangyayari, ikakopy mo yung nakita mo doon at yun yung ipopost mo doon sa Facebook mo man, kung anumang social media platform yung ginagamit mo, ipopost mo yun, gagamitin mo yung caption na isinuggest ni chat GPT. Yun po yung purpose ni chat GPT. Okay? So, kung saan mo gustong i-post, it's okay. Ang importante po doon, binigyan ka ng idea. So, kumbaga, ang advantage po nito, hindi din tayo pare-pareho ng caption. Alam mo yan, minsan, yung iba ayaw nang basahin yung caption natin kasi yung post ng isa. Naku, ito namang mga taga-WCA Travel, ano lang naman to, gaya-gaya system lang naman itong mga to. Although wala namang problema dun sa gaya-gaya, pero the chat GPT will help us na at least magkaroon tayo ng uniqueness ng ating ideas. Na ako po, hirap din ako dyan sa mga caption na yan. So, the GPT will help us. Yun po yung idea noon. at saka wag kayong mag-alala po, no. Meron din po kasing mga AI tools na A1. A1 tools na treat me like a rose. Ayan. Nawala tuloy ako. Yung AI tools na tinuro sa atin ni Miss Roxanne, sabi nga niya kanina, ito yung una. Ito yung kumbaga, anong tawag doon? Kaya mo yan, Sir JM. Simula sa P. Yan, yun na yun. Basta, Pioneer. that's it. Pioneer. Para sa trabaho lang yan. Pioneer talaga yung ChatGPT nung nag-launch ang ChatGPT. But, yun nga, sa dami ng AI tools. Ito, di ba, captions yung mga, natin, magagamit natin ito. Pero meron po mga AI tools na, as in, gagawa na ng ads para sa'yo. Alam mo yun, magta-type ka lang, may nagsasalita na nga na may AI na parang tao na nagsasalita lang din siya. Alexa. Nagpo-promote ng travel insurance business, ganyan. Tapos iba yung pati audio niya, pati yung accent na ano yun, na nasiset yun dun sa mga AI tools na yan. Ayan. Yeah. And ano nga po, nakita ko ang Miss Roxanne. advantage, ay sorry Sir JM, go ahead po. Tuloy ko lang. Miss Roxanne, yung Ad Creative, familiar ka? AI. Yes po. Ginagamit niyo po yun, sir? Nag-try lang din ako. At yun Kamusta po? Mahirap. Medyo complicated siya. So Yan po kailangan ako. complicated. Tsaka may bayad po siya, sir. Oo. Muntik na ako mag-subscribe kaya lang kailangan natin ng maraming utak Although may utak naman tayo, kaya lang time 'di ba? Pag-aaralan pa. Kaya hindi muna, ChatGPT na lang muna tayo. Yes po. Kapag wala pa pong oras, wag mo na po mag-subscribe sa may bayad kasi lugi po tayo. Yan po. Sana all may utak. Sana all medyo matalino din, parang ganon. Pero alam niyo po kung ano yung pwede nating ma-realize din dito. Bakit kailangan nating i-adapt talaga ang business, ang home-based business. Bakit kailangan nating i-adapt? Kailangan nating magising na we have this kind of business na pwede nating pagkakitaan. Alam niyo po kung bakit? Kung napapansin niyo po ngayon, may Alexa na. Si Alexa, dati pangalan lang ng anak mo.
Ngayon si Alexa nauutusan na, Alexa, please play YouTube. At ang TV mo biglang magbubukas at biglang magpe-play ng YouTube. 'Di ba? Ano po yung gusto kong i-point out? May mga restaurant na po ngayon na may mga lumalakad na gano'n na na tray na nauutusan para mag-serve sa mga sa mga nandoon sa restaurant. Ano po ang gusto iparating sa atin ng panahon? Na yung trabaho ng isang tao sa ganyang mga field mababawasan kasi yung technology napakarami na pong nadidiscover. So kapag ang lagi po nating inasahan ay may trabaho naman ako, ay employed naman ako, baka isang araw 3 na lang ang laman ng opisina. Kasi yung trabaho ng 5 tao tatanggalin na yung 2 kasi kaya ng trabahuhin ng 3 kasi yung technology po natin nauutusan na kung si Alexa nga inuutusan na natin kung Alexa maglaba ka. Pwede parang ganon. So kailangan po nating magising sa katotohanan na ang technology natin ngayon talagang higher level na at kung ang atin pong work ay medyo masasagasaan itong technology na to, magpakabuti po tayo sa WCA Travel kasi kahit pa po tumaas ang technology natin, kapag nasa travel and tourism po tayo, mas advantage sa atin. Kasi nasa travel and tourism tayo, maraming magta-travel, maraming mga ganon. And hindi tayo masasagasaan yung mga higher level of technology na yan. Kasi wala, yun lang po yung nakita ko doon sa nangyayari ngayon sa mundo. Napakarami ng 'di ba? Kaya maiiwan talaga yung katulad kong mga A1 May A1 ka talaga, may A1 ka talaga. Correct. Ayan, siguro we're good. Ayan, so baka last 1 or 2 questions before we end up. May question po dito. Ma'am, ano pong Facebook ni Miss Roxanne? Hindi daw po siya gumagamit ng Facebook. Ay, hindi, joke lang. Tanong mo kay ChatGPT. Kay ChatGPT, hindi kay Alexa tinanong. Alexa, anong Facebook ni Miss Roxanne? Hindi nga po kasi masyado nagpo-post si Miss Roxanne kasi may siya. Nag-direct message po siya. Okay na po. Ayun, nag-try Yung po ako yung recording po natin,